Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na may higit 40 taong karanasan sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang mahalagang kaalaman ngayon. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang almusal na kinakain ninyo sa loob ng maraming taon ay maaaring lihim na nagnanakaw ng inyong lakas, nagpapahina ng inyong mga kalamnan, at ginagawang mas mahirap ang inyong mga umaga kaysa sa nararapat? Oo, kahit na ang mga pagkaing dati tila hindi nakasasama o kahit pa itinuturing na masustansya ay maaaring maging mapanganib habang tayo ay nagkakaedad. Sa aking mahabang paninilbihan, natitiyak ko sa inyo na ang unang kainan sa umaga ay mas mahalaga ngayon kaysa dati. Hindi dahil pinupuno nito ang inyong tiyan, kundi dahil ito ang nagbibigay lakas sa inyong katawan, talas sa inyong isipan, at nagpapanatili ng inyong kalayaan. Subalit, napakaraming senior citizen pa rin ang nagsisimula ng kanilang araw sa matatamis na cereal fruit juice o muffins. Huwag po kayong mag-alala, hindi ninyo ito kasalanan. Ang mga pagkaing ito ay ipinakilala sa atin bilang mabilis at madaling ihanda. Ngunit para sa isang katawan na mahigit 75 taong gulang, na ang mabilis na solusyon na iyon ay maaaring mismong sanhi ng pagkapagod, pamamaga o kahit na pagkawala ng kalamnan pagsapit ng kalagitnaan ng umaga. Naranasan nyo na po bang maubusan ng lakas pagsapit ng 10:00 ng umaga kahit na kumpleto ang inyong almusal? Hindi lamang iyan simpleng pagtanda. Iyan ay isang hindi pagkakatugma sa pagitan ng kailangan ng inyong katawan ngayon at sa natatanggap nito. Ngunit narito ang magandang balita, hindi ninyo kailangang laktawan ang almusal. Kailangan nyo lamang itong i-upgrade ng matalino at may pag-iisip para sa inyong pangmatagalang kalusugan. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang 4 na karaniwang pagkain sa almusal na dapat ninyong iwasan at higit sa lahat, ang 4 na makapangyarihang alternatibo na pasasalamatan ng inyong katawan. Ang mga pagpapalit na ito ay hindi mga nauusong fad lamang. Ito ay suportado ng mga dekada ng siyensya at totoong buhay na tagumpay mula sa mga taong katulad ninyo. Mga senior na nakabawi ng lakas na bawasan ang sakit at naging mas malakas sa pamamagitan lamang ng pagbabago sa kanilang sinisimulan sa araw. Kung handa na kayo para dito, simulan na natin. Dahil ang pinakamagandang umaga ninyo ay maaaring nasa hinaharap pa. Unang pagkain na dapat iwasan, matatamis na breakfast cereal. Para sa maraming nakatatanda, ang almusal ay nagsisimula sa parehong paraan tulad ng 30 taon na ang nakalipas isang mangkok ng cereal. Ito ay tila simple, pamilyar at isang mabilis na kain bago magsimula ang araw. Ngunit meron akong nais na malinaw ninyong marinig, ang dating simpleng gawin na ito ay maaaring unti-unting sumisira sa inyong lakas at nagpapahina ng inyong mga kalamnan. Ang matatamis na breakfast cereal, ang mga makukulay na kahon na nakahanay sa mga estante ng grocery, ay madalas na ipinapakilala bilang masustansya. Ang ilan ay nagsasabing ito ay heart healthy o pinatibay ng mga bitamina. Ngunit kung titingnan ninyong mabuti ang mga sangkap, marami sa kanila
ay halos asukal lamang na nagkukubli. At kapag kayo ay lampas, tabintamam na mas malaki ang epekto nito kaysa sa inaakala ninyo. Nagbabago ang reaksyon ng ating katawan sa asukal habang tayo ay tumatanda. Bumababa ang ating insulin sensitivity, mas nagiging mahirap kontrolin ang blood sugar at mas mabagal makabawi ang mga kalamnan. Ibig sabihin, ang biglaang pagtaas ng glucose mula sa matamis na almusal na sinusundan ng hindi maiiwasang pagbagsak nito ay maaaring mag-iwan sa inyo ng higit pa sa pagod. Maaari itong magdulot ng pagiging malilimutin pamamaga at dahan-dahang pagkawala ng kalamnan. Hayaan ninyong ikwento ko si Mang Gregorio Reyes, isang 77 taong gulang na retiradong kartero mula sa Bulacan. Sa loob ng maraming taon sinisimulan ni Mang Gregorio ang bawat araw sa isang malaking mangkok ng cereal na pinaniniwalaan niyang magaan at masustansya. Ngunit sa paglipas ng panahon, may napansin siyang kakaiba. Ang kanyang mga binti ay tila bumibigat, ang kanyang mga paglalakad ay umiikli at pagsapit ng kalagitnaan ng umaga, naghahanap na naman siya ng matamis. Nang suriin namin ang kanyang kinakain sa umaga, naging malinaw na ang kanyang almusal ay puno ng refined sugar at kulang sa mga sustansyang lubos na kailangan ng kanyang mga kalamnan. Pumayag si Mang Gregorio na gumawa ng isang maliit na pagbabago. Pinalitan niya ang kanyang cereal ng isang mangkok ng steel cut oats, nagdagdag ng isang kutsarang almond butter at nilagyan ng ilang piraso ng blueberries. Ang resulta, sa loob lamang ng ilang linggo, hindi lang siya nakapaglakad ng mas malayo, naramdaman din niyang mas malakas siya. Bumalik ang kanyang lakas sa hapon at ang pinakamahalaga, hindi na niya nararamdaman na tila nauupos siya pagsapit ng 10:00 ng umaga. Bakit ito nangyayari? Ang mga cereal na mataas sa asukal ay nagbibigay sa inyo ng pansamantalang taas ng enerhiya na sinusundan ng isang matinding pagbagsak. Mabilis na tumataas ang inyong blood sugar at bumabagsak din ng kasing bilis. At kapag walang protina o fiber na kasama ang inyong katawan, ay nagkakandahirap. Hindi nakukuha ng mga kalamnan ang mga amino acid na kailangan nila para magkumpuni, mas mabilis bumalik ang gutom at tumataas ang pag-iimbak ng taba habang nababawasan ang lean tissue. Marami sa mga cereal na ito, lalo na ang mga may tatak na kid-friendly, ay gawa sa refined grains na inalisan na ng fiber, protina at mahahalagang sustansya. Para sa mga senior, iyan ay isang mapanganib na kombinasyon, mabilis na asukal, mababang nutrisyon at walang pangmatagalang lakas. Kaya ano ang mas mainam na landas? Pumili ng whole grains. Whole grains. Ang oatmeal ay isa sa pinakamagandang simula na maibibigay ninyo sa inyong katawan. Hindi ang instant na uri na puno ng mga flavor packet, kundi ang totoong oats tulad ng steel cut o old-fashioned rolled oats. Magdagdag ng ilang piraso ng walnuts o buto ng kalabasa, marahil isang dakok ng berries. Ngayon mayroon na kayong pagkain na nagpapalusog sa inyong kalamnan, nagpoprotekta sa inyong puso at nagpapanatili sa inyong busog ng mas matagal. At narito ang isang maliit na bonus. Ang oats ay mayaman sa beta-glucans, isang uri ng fiber
na sumusuporta sa kalusugan ng kolesterol at nagpapalakas ng immunity. Ito ay hindi lamang almusal. Ito ay nutrisyon na may intensyon. Ang punto rito ay hindi para siraan ang cereal. Ito ay upang tulungan kayong makita kung paano nagbago ang inyong mga pangangailangan. Ang inyong katawan ay napakalakas pa rin, ngunit nararapat ito sa mas mahusay na mga kasangkapan upang manatiling matatag. Kaya bukas ng umaga, kapag kinuha ninyo ang kahon ng cereal, tanungin ang inyong sarili, ito ba ay nagpapalakas sa aking enerhiya o unti-unting umuubos nito? Dahil ang sagot sa isang maliit na tanong na iyon ay maaaring magbago sa takbo ng inyong buong araw. Ikalawang pagkain na dapat iwasan, fruit juice. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na ikinagugulat ng marami sa aking mga pasyente, ang fruit juice. Tila napaka-inosente nito, hindi ba isang malamig na baso ng orange juice sa hapagkainan o marahil apple o grape juice? Tila ito ay isang magandang pagpili natural puno ng vitamin C at isang tradisyon na marami sa atin ang kinalakihan. Ngunit narito ang masakit na katotohanan para sa mga senior, ang fruit juice ay maaaring lihim na magdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan. Gusto kong linawin, hindi ko tinutukoy ang prutas mismo. Ang buong prutas ay mayaman sa fiber, antioxidants, at mga sustansyang kailangan ng inyong katawan. Ngunit kapag inalis natin ang fiber at ininom lamang ang katas, ang natitira ay halos isang mabilis na daanan ng asukal diretso sa daluyan ng dugo. Habang tayo ay nagkakaedad, iba na ang paraan ng pagproseso ng ating katawan sa asukal. Mas malamang na mahirapan tayo sa insulin resistance na nangangahulugang ang asukal ay nananatili ng mas matagal sa dugo, nagdudulot ng mas maraming pinsala at umuubos ng enerhiya ng mas mabilis. Ang fruit juice, lalo na kapag ininom ng walang kasabay sa umaga, ay nagdudulot ng matinding pagtaas ng blood sugar na sinusundan ng parehong matinding pagbagsak. Ang pagbagsak na iyon, maaari itong mag-iwan sa inyong pakiramdam na pagod, nanginginig, malilimutin, at mas gutom pa kaysa dati. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo si Aling Dolores Ramos, isang 71 taong gulang na retiradong school administrator mula sa Maynila. Palaging gustong-gusto ni Aling Dolores ang kanyang routine sa umaga, 2 hiwa ng tinapay at isang malaking baso ng orange juice. Ngunit napansin niya na pagsapit ng 10:30 ng umaga, biglang bumabagsak ang kanyang enerhiya. Siya ay nanginginig, minsan ay nahihilo at kailangan ng isa pang merienda para makaraos hanggang tanghalian. Matapos suriin ang kanyang mga gawi, natuklasan namin na ang kanyang fruit juice, bagamat puno ng natural na asukal, ay bumabaha sa kanyang sistema sa umaga, lalo na sa walang laman na tiyan. Pumayag si Aling Dolores na subukan ang isang bago. Pinalitan niya ang juice ng isang basong tubig at nagdagdag ng isang maliit na mangkok ng berries o kalahati ng mansanas kasama ng kanyang almusal. Ang resulta sa kanyang sariling mga salita, "Para akong may pantay na enerhiya ngayon. Wala nang pabagsak-bagsak." At marahil ang mas mahalaga, nagsimula siyang mabawasan ng timbang sa paligid ng kanyang tiyan nang walang ibang binabago. Bakit ito gumagana? Ang buong prutas
ay naglalaman ng fiber na nagpapabagal sa panunaw at tumutulong na i-regulate kung paano nasisipsip ang asukal. Ang juice, sa kabilang banda, ay walang ganitong natural na buffer. Kahit isang tasa ng orange juice ay maaaring maglaman ng asukal mula sa 3 hanggang 4 na buong dalandan, ngunit wala ang kabusugan o fiber. Ito ay napakarami para sa isang nagkakaedad na katawan na iproseso sa simula ng araw. Para sa mga senior na may pre-diabetes type 2 diabetes o sensitibong antas ng enerhiya, ang ganitong uri ng sugar spike ay maaaring mag-ambag sa pamamaga, pagkapagod at kahit na pagkawala ng kalamnan sa paglipas ng panahon. At dahil hindi nakabubusog ang juice, madalas itong humantong sa sobrang pagkain sa hapon, isa pang karaniwang hamon na kinakaharap ng maraming nakatatanda. Kaya ano ang mas mainam na pagpili manatili sa buong prutas? Ito ay matamis, nakakabusog at mas banayad sa inyong blood sugar. O subukan ang isang smoothie na base sa gulay na may isang dakok na spinach, ilang frozen berries, kaunting Greek yogurt at tubig. Sa ganoong paraan, nakakakuha pa rin kayo ng masarap na inumin, ngunit isa na sumusuporta sa inyong mga kalamnan, hindi sumisira sa kanila. At kung hydration lang ang hanap ninyo, ang tubig na may lemon o kahit hiwa ng pipino ay nakakapresko, nakalilinis at mabait sa inyong sistema. Tandaan, ang inyong iniinom ay kasing halaga ng inyong kinakain. At kahit isang maliit na pagpapalit tulad ng pagpapalit ng juice sa totoong prutas ay maaaring maibalik ang enerhiya, mapabuti ang kalusugan ng kalamnan at tulungan kayong maging mas matatag sa buong umaga. Kaya bago ninyo ibuhos ang susunod na baso ng juice, huminto at magtanong, ito ba ay tumutulong sa aking katawan na gumising ng malakas o inihahanda ako nito para sa isang pagbagsak? Ang inyong sagot ay maaaring ang pagkakaiba sa pagitan ng isang matamlay na araw at isang masiglang araw. Ikatlong pagkain na dapat iwasan, low-fat yogurt. Mayroong isang tahimik na alamat na nanatili sa loob ng mga dekada na ang mga pagkaing low-fat ay palaging mas malusog na pagpipilian, lalo na para sa mga senior na nagbabantay ng kanilang timbang puso o kolesterol. Isa sa pinakakaraniwang halimbawa nito ay ang low-fat yogurt. Ngayon, ang yogurt mismo ay maaaring maging isang napakagandang pagkain sa almusal. Ito ay mayaman sa protina, calcium at probiotics na sumusuporta sa kalusugan ng ating bituka. Ngunit kapag inalis mo ang taba, may isang mahalagang bagay na nawawala at ang madalas na idinadagdag pabalik para makabawi dito ay asukal. Napakaraming asukal. Kita nyo, ang taba ay hindi ang kaaway na dati nating inakala, lalo na kung ito ay ang tamang uri ng taba. Ang mga healthy fats ay tumutulong sa atin na ma-absorb ang mga bitamina tulad ng A, D, E at K. Nagbibigay ito ng panggatong para sa ating mga kalamnan at mayroon itong kritikal na papel sa regulasyon ng hormone at kalusugan ng utak. Ngunit kapag inalis mo iyan tulad ng sa low-fat yogurt, ang natitira ay isang produkto na maaaring mukhang mas magaan, ngunit sa huli ay kumikilos laban sa lakas ng inyong kalamnan, enerhiya at kontrol sa gana. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Aling Carolina Aguas, isang 76 taong gulang na retiradong guro ng piano mula sa Cebu.
Si Aling Carolina ay kumakain ng flavored low-fat yogurt tuwing umaga sa loob ng maraming taon. Akala niya ay may ginagawa siyang mabuti para sa kanyang mga buto at panunaw. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang tumaba kahit hindi naman siya kumakain ng higit pa. Ang kanyang enerhiya ay kulang at sa kabila ng paglalakad araw-araw pakiramdam niya ay unti-unting lumalambot ang kanyang katawan, nawawalan ng tono at lakas. Nang suriin namin ang kanyang mga kinakain, napagtanto namin na ang kanyang yogurt ay halos kasing dami ng asukal ng isang maliit na dessert at napakaliit ng taba o protina. Gumawa kami ng isang simpleng pagbabago. Lumipat siya sa plain, full-fat Greek yogurt, nagdagdag ng ilang dinurog na walnuts at pinatamis ito ng natural gamit ang ilang hiwa ng peras. 3 linggo pagkatapos nagulat siya pabalik na may ngiti. Mas busog ako ng mas matagal, mas kaunti ang cravings ko at hindi na sumasakit ang mga kalamnan ko tulad ng dati. Iyan ang kapangyarihan ng tamang pagpapakain sa iyong katawan. Ang katotohanan para sa mga senior, ang protina at taba ay magkatulong na gumagana. Ang protina ay nagtatayo at nag-aayos ng kalamnan. Ang taba ay tumutulong sa iyo na ma-absorb ang mga sustansya at makaramdam ng kasiyahan. Kapag nawawala ang isa tulad ng sa low-fat yogurt, ikaw ay nananatiling kulang sa nutrisyon kahit nabusog ang iyong tiyan. Maraming low-fat yogurt din ang naglalaman ng mga artipisyal na pampalapot at pampalasa upang gayahin ang pagiging creamy ng full-fat na version, ngunit ang mga additives na ito ay hindi sumusuporta sa iyong katawan tulad ng ginagawa ng tunay at buong pagkain. Kaya ano ang dapat ninyong hanapin sa halip pumili ng plain full-fat Greek yogurt o isang katulad na opsyon na gawa sa whole milk? Ito ay natural na mas mataas sa protina, naglalaman ng taba na kailangan ng iyong mga kalamnan at utak at nagbibigay sa iyo ng isang kasiyasya at masustansyang simula sa iyong araw. Maaari ninyo itong lagyan ng chia seeds para sa fiber berries para sa antioxidants o isang patak ng pulot kung gusto ninyo ng kaunting tamis nang hindi tumataas ang blood sugar. Tandaan, ang pagkain ng magaan ay hindi kapareho ng pagkain ng tama. At pagdating sa iyong unang kainan sa araw, kailangan ng iyong katawan ng lalim, hindi lamang ng pagiging magaan. Kaya, sa susunod na abutin ninyo ang label na low fat, huminto at magtanong, ito ba ay nagpapakain sa aking mga kalamnan o sa aking mga maling akala lamang? 4 na pagkain na dapat iwasan: muffins at matatamis na tinapay. Sila ay mainit, malambot at amoy ginhawa. Ang mga muffin ay naging isang paboritong almusal para sa maraming nakatatanda, lalo na kapag ipinares sa isang tasa ng kape o tsaa. Ngunit narito ang hindi napagtatanto ng maraming tao: karamihan sa mga muffin ay mga cupcake lamang na walang frosting. Oo, madalas silang puno ng asukal, pinong puting harina, refined white flour at hindi malusog na taba. At ang kulang sa kanila ay kasing sama rin protina, fiber at anumang makabuluhang sustansya na tunay na susuporta sa iyong enerhiya o sa iyong mga kalamnan. Hayaan ninyong ikwento ko si Mang Eduardo Ed Castillo, isang 72 taong gulang na retiradong elektrisyan mula sa Davao.
Palaging gustong-gusto ni Mang Ed ang kanyang muffin sa umaga, minsan blueberry, minsan banana nut. Binibili niya ito ng sariwa mula sa panaderya sa kanto. Iniisip na ito ay isang magaan na alternatibo sa itlog o tinapay. Ngunit may napansin si Mang Ed sa paglipas ng panahon. Kakain siya ng muffin bandang 7:30 ng umaga at pagsapit ng 9:30, siya ay humihikab na. Sumasakit ang kanyang mga tuhod, bumababa ang kanyang mood, at madalas niyang nahahanap ang sarili na kumukuha ng isa pang merienda para lang makarating sa tanghalian. Nang tingnan namin ang mga sangkap, naging malinaw na sinisimulan ni Mang Ed ang kanyang araw sa isang sugar bomb na nakabalot sa nostalgia. Ang muffin ay nagbigay sa kanya ng mabilis na pagtaas ng blood sugar na sinundan ng isang pagbagsak na nag-iwan sa kanya na ubos lakas at may pamamaga. Kaya sumubok kami ng ibang bagay. Nagsimulang kumain si Mang Ed ng whole grain toast na may abokado at isang nilagang itlog sa halip. Hindi ito magarbo, ngunit ang resulta busog pa rin siya pagsapit ng tanghalian. Mas gumaan ang pakiramdam sa kanyang mga paglalakad at nagsimulang mawala ang brain fog sa hapon. Bakit? Dahil ang bagong almusal na iyon ay nagbigay ng 3 bagay na hindi kailanman na ibigay ng kanyang muffin: fiber, healthy fats, at totoong protina. Ang mga muffin na gawa sa puting harina ay mabilis na natutunaw na nagpapataas ng glucose sa dugo sa loob ng ilang minuto. Hindi lamang ito nagdudulot ng pagbagsak ng enerhiya, kundi nagpapataas din ng pamamaga at nagpapabilis ng pagkasira ng kalamnan, lalo na sa mga matatandang may insulin resistance. Sa paglipas ng panahon, ang pag-asa sa mga pastry at matatamis na tinapay para sa almusal ay maaaring mag-ambag sa sarcopenia, ang pagkawala ng mas at lakas ng kalamnan na may kaugnayan sa edad. At narito ang bahaging marami ang nakakalimot: ang kalusugan ng kalamnan ay hindi lamang tungkol sa paggalaw. Ito ay nakatali sa iyong immune system, sa iyong metabolismo, at maging sa iyong kakayahang makabawi mula sa sakit o pinsala. Kaya ano ang maaari ninyong gawin kung mahilig kayo sa baked goods? Hindi ninyo kailangang iwanan ito ng tuluyan. Sa halip, subukang mag-bake ng sarili ninyong high-protein muffins sa bahay gamit ang almond flour oats o kahit na dinurog na kamote. Magdagdag ng flaxseed o chia para sa fiber at bawasan ang idinagdag na asukal sa pamamagitan ng paggamit ng saging o applesauce. O mas mabuti pa, pumili ng isang almusal na may kasamang complex carbs tulad ng steel-cut oats or sprouted whole grain toast na ipinares sa itlog, Greek yogurt o nut butter. Ang mga opsyong ito ay nagbibigay sa iyong katawan ng mabagal na natutunaw na enerhiya at mga sangkap para sa pagpapalakas. Tanungin ang inyong sarili, ang almusal ba ninyo ay nagbibigay ginhawa o lihim na nagnanakaw ng inyong lakas at sigla? Dahil kung ano ang masarap sa pakiramdam sa sandaling iyon, ay hindi palaging kung ano ang tutulong sa inyong maging maganda ang pakiramdam sa pangmatagalan. Ngayon, na naalis na natin ang ilan sa mga gawi sa almusal na lihim na umuubos ng inyong lakas, magbago tayo ng direksyon at pag-usapan kung ano ang dapat idagdag sa inyong plato. Unang makapangyarihang alternatibo: whole grains. Isa sa pinakamakapangyarihang pagbabago
na maaari ninyong gawin simula bukas ng umaga ay ang ibalik ang whole grains sa inyong routine. Ngunit hindi lang basta-bastang grains, totoo, hindi proseso at mayaman sa fiber na mga butil na dahan-dahan at patuloy na nagbibigay lakas sa inyong katawan habang tayo ay nagkakaedad. Hindi lang calories ang kailangan ng ating katawan. Kailangan natin ng consistency. Ang ating enerhiya ay kailangang magtagal, hindi biglang tumaas at bumagsak. At ang ating panunaw ay nangangailangan ng suporta, hindi ng stress. Dito mismo nagniningning ang whole grains. Hindi tulad ng refined grains na inalisan na ng kanilang bran at germ, ang whole grains ay naglalaman ng fiber, B vitamins, mineral tulad ng magnesium at iron at natural na mga plant compound na sumusuporta sa kalusugan ng kalamnan, pag-andar ng utak at matatag na antas ng blood sugar. Hayaan ninyong ikwento ko si Mang Horacio Lim, isang 70 taong gulang na retiradong accountant mula sa Quezon City. Dati sinisimulan ni Mang Horacio ang kanyang araw sa puting tinapay o minsan ay wala talagang kinakain. Sabi niya, hindi naman ako nagugutom sa umaga, Doc. Ngunit pagsapit ng hapon, madalas siyang nakakaramdam ng pagkahapo at pagod. Minsan ay irritable pa nang hindi alam kung bakit. Ipinakilala namin sa kanya ang overnight oats na may almond butter, isang kurot ng cinnamon at hiniwang mansanas. Hindi lang ako busog. Sabi niya, pagkaraan ng 2 linggo, pakiramdam ko handa ako sa araw. Iyan ang mahika ng tamang uri ng carbohydrate. Ang whole grains ay mas mabagal matunaw na pinapanatiling matatag ang iyong blood sugar at nagbibigay ng tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya, hindi ang crash and burn cycle ng mga processed carbs. At para sa mga nakatatanda, lalo na nakakatulong itong mapanatili ang lean muscle, bawasan ang pamamaga at suportahan ang regular na pagdumi na lalong nagiging mahalaga habang tumatanda. Kaya ay ano ang dapat ninyong subukan? Magsimula sa simple oatmeal steel cut o rolled quinoa na may protina rin, whole wheat toast, lalo na ang sprouted grain versions, o kahit brown rice na ipinares sa itlog at gulay para sa isang masarap na almusal. Ang pagpapares nito sa healthy fats tulad ng nut butters o avocado at sa mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng itlog o yogurt ay lumilikha ng isang kumpleto at masustansyang almusal. Isa pang benepisyo, ang fiber sa whole grains ay hindi lang tumutulong sa panunaw. Nagpapababa rin ito ng bad cholesterol. Sumusuporta sa malusog na puso at tumutulong na i-regulate ang timbang sa pamamagitan ng pagpapanatili sa iyong busog ng mas matagal. Ito ay hindi lamang panggatong. Ito ay proteksyon. At kung sakaling nag-iisip kayo, oo, maaari pa rin kayong mag-enjoy ng masarap na lasa. Ang whole grains ay maaaring maging malasa o matamis, mainit o malamig. At sa ilang maliit na pagbabago ito ay nagiging pundasyon ng isang almusal na nagpapakain sa inyong mga kalamnan at gumagalang sa mga pangangailangan ng inyong katawan. Kaya bukas pagbukas ninyo ng inyong pantry, tanungin ang sarili, ang kinukuha ko ba ay isang bagay na pumupuno lang sa akin o isang bagay na tunay na nagpapalakas sa akin dahil sa bawat kagat ng tamang butil, hindi ka lang kumakain, ikaw ay namumuhunan sa iyong lakas
katatagan at kinabukasan. Ikalawang makapangyarihang alternatibo, ang abokado. Pag-usapan naman natin ngayon ang isang bagay na luntian malinamnam at puno ng tahimik na kapangyarihan, ang simpleng abokado. Sa mga nakaraang taon, nakakuha ng maraming atensyon ang abokado sa mga nakababatang henerasyon, ngunit sasabihin ko sa inyo, ang isang maliit na sikreto, maaaring mas malaki pa ang benepisyo ng mga seniors sa abokado kaysa kanino man. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga katawan ay nagiging mas madaling kapitan ng pamamaga paninigas ng kalamnan at mga issue sa pagsipsip ng sustansya. Ang mga healthy fats tulad ng matatagpuan sa abokado ay may mahalagang papel sa pagtugon sa lahat ng tatlong iyon. Ang abokado ay mayaman sa monounsaturated fats na nagpapababa ng pamamaga at tumutulong sa iyong katawan na ma-absorb ang mga mahahalagang bitamina tulad ng vitamin D at vitamin E. Naglalaman din ito ng potassium na tumutulong na balansehin ang mga electrolyte at bawasan ang panganib ng pulikat o muscle cramps, isang bagay na madalas na problema ng maraming senior lalo na sa mainit na panahon o pagkatapos maglakad. Hayaan ninyong ibahagi ko ang karanasan ni Aling Margarita Margie Alonso, isang 74 taong gulang na lola mula sa Laguna. Si Aling Margie ay laging aktibo, naghahardin, naglalakad at nagbo-volunteer. Ngunit napansin niya na pagkatapos ng almusal, naninigas ang kanyang mga tuhod at mas matagal bago lumuwag ang kanyang mga kamay. Nagsisimula siya ng kanyang araw sa tuyong tinapay at kape na mababa sa taba at sustansya. Matapos kaming mag-usap, sinimulan niyang magpahid ng ilang hiwa ng abokado sa kanyang whole wheat toast, dinagdagan ng kaunting asin at isang nilagang itlog sa gilid. Sa loob ng ilang araw, sinabi niya sa akin, gumaan ang pakiramdam ng aking mga kamay. Hindi na ako biglang nanghihina sa kalagitnaan ng umaga at nananatili akong busog hanggang tanghalian. Iyan ay isang napakalaking pagbabago mula sa pamamahala lamang ng mga sintomas patungo sa pagbuo ng katatagan. Ang dahilan kung bakit napakahalaga ng abokado ay dahil nagbibigay ito ng sustained energy ng walang asukal. Tumutulong itong kontrolin ang iyong gana sa pagkain, sumusuporta sa iyong mga kalamnan at nag-aambag pa sa kalinawan ng isip. Salamat sa healthy fat content nito. Ang abokado ay mayaman din sa fiber na sumusuporta sa panunaw at tumutulong sa iyong makaramdam ng kabusugan ng mas matagal. Mahalaga kung sinusubukan mong iwasan ang hindi kinakailangang merienda o mapanatili ang isang malusog na timbang. At narito ang isang bagay na marami ang hindi napapansin, ang kalamnan ay hindi lumalaki mula sa protina lamang. Kailangan din nito ang tamang uri ng taba upang magkumpuni, makabawi at manatiling flexible. Nag-aalok ang abokado ng isang banayad at natural na paraan upang suportahan ang prosesong iyon nang walang bigat sa pakiramdam. Kaya paano ninyo ito magagamit? Hiwain ang kalahati ng abokado sa inyong tinapay. Durugin ito na may kaunting katas ng lemon at paminta. Idagdag ito sa isang smoothie na may spinach at saging. O ihalo ito sa inyong mga itlog para sa isang creamy at masustansyang scramble. Anuman ang paraan ng paghahanda ninyo, nagdadala ng balanse
ang abokado sa plato. Ibinibigay nito sa iyong mga kalamnan ang kailangan nila sa iyong mga kasukasuan, ang hinahanap nila, at sa iyong panlasa ang isang bagay na ikangiti. Kaya kung naramdaman ninyo na ang inyong almusal ay nag-iwan sa inyong gutom kaagad o matamlay masyado, isaalang-alang ito, baka ang kulang sa inyo ay ang tamang uri ng taba. Dahil minsan ang susi sa magandang pagtanda ay hindi ang kumain ng mas kaunti, kundi ang kumain ng mas matalino. Ikatlo at ikaapat na makapangyarihang alternatibo, itlog at berries. Ngayong natuklasan na natin ang kapangyarihan ng whole grains at ang malinamnam na suporta ng abokado, pag-usapan natin ang dalawa pang kampeon sa hapagkainan ng mga senior, ang itlog at ang berries. Sa kanilang sarili sila ay malakas na, ngunit kapag pinagsama, nag-aalok sila ng isang makapangyarihang kombinasyon ng protina, antioxidants, at suporta sa pagpapalakas ng kalamnan na tunay na makapagbabago sa inyong pakiramdam araw-araw. Magsimula tayo sa itlog. Malamang na nakakain na kayo ng daan-daan, marahil libo-libo sa buong buhay ninyo. Ngunit habang tayo ay nagkakaedad, ang mga sustansya sa loob ng isang simpleng itlog ay lalong nagiging mahalaga. Bawat itlog ay naglalaman ng mataas na kalidad na protina, mayaman sa mahahalagang amino acids. Iyan ang mga building blocks na kailangan ng inyong mga kalamnan upang manatiling matatag, flexible at malakas. At hindi tulad ng maraming prosesong pagkain sa almusal, ang itlog ay natural na mababa sa asukal at mataas sa mga sustansya na sumusuporta sa pagbawi ng kalamnan, enerhiya at focus. Isa rin sila sa pinakamahusay na pinagkukunan ng vitamin D at choline, dalawang sustansya na tumutulong na mapanatili ang parehong lakas ng buto at kalusugan ng utak, dalawang bahagi kung saan maraming senior ang nagsisimulang makapansin ng mga pagbabago. Isaalang-alang natin si Mang Danilo, Coach Dan Hernandez, isang 79 taong gulang na retiradong high school coach mula sa Iloilo. Dati nilalaktawan ni Coach Dan ang almusal sa pag-aakalang makakatulong ito sa kanya na manatiling payat. Ngunit ang nangyari ay nawalan siya ng kalamnan, hindi taba, at nagsimulang mahirapan sa balanse at lakas. Nang ibinalik niya ang itlog sa kanyang mga umaga, karaniwang nilaga o scrambled na may spinach at kamatis, bumuti ang kanyang enerhiya. Hindi lang ako mas malakas, sabi niya sa akin, pakiramdam ko mas present ako. Iyan ang tahimik na regalo ng tamang nutrisyon. Ngayon magdagdag tayo ng isang bagay na makulay at matamis sa plato, ang berries. Mga blueberry, strawberry, blackberry, lahat sila ay puno ng antioxidants, lalo na ang isang makapangyarihang grupo na tinatawag na anthocyanins. Ang mga compound na ito ay lumalaban sa pamamaga, binabawasan ang oxidative stress, at tumutulong na protektahan ang iyong mga kalamnan at kasukasuan mula sa pagkasira ng pang-araw-araw na buhay. At ginagawa nila ang lahat ng ito na may napakakaunting calories, walang idinagdag na asukal, at isang bugso ng natural na lasa na nagpaparamdam na ang iyong almusal ay isang bagay na dapat abangan. Ipakilala ko sa inyo si Aling Judith, Tita Judy Padta Mendoza, isang 75 taong gulang na retiradong librarian mula sa Pampanga. Mahilig si Tita Judy maghardin
ngunit madalas siyang nakakaramdam ng sakit at paninigas pagkatapos, lalo na sa kanyang mga tuhod at balikat. Sinuri namin ang kanyang almusal at natuklasan na ito ay karaniwang tinapay at jam matamis, ngunit kulang sa mga sustansyang kailangan ng kanyang mga kalamnan. Gumawa siya ng pagbabago, nagdagdag siya ng kalahating tasa ng blueberries sa kanyang Greek yogurt, naglagay ng ilang almonds, at minsan ay naghahalo pa ng flaxseed. Pagkatapos lamang ng 2 linggo, sinabi niya sa akin, "Napapagod pa rin ako pagkatapos mag-hardin, pero hindi ako nananatiling pagod. Mas mabilis akong nakakabawi." At iyan, mga kaibigan, ang pagkakaiba sa pagitan ng pagbibigay lakas para sa pagbawi kumpara sa simpleng pagpuno lamang ng tiyan. Ang dahilan kung bakit napakagandang team ng itlog at berries ay kung paano nila kinukumpleto ang isa't isa. Ang itlog ay nagbibigay ng protina at healthy fats upang patatagin ang iyong enerhiya at suportahan ang pagbuo ng kalamnan. Ang berries ay nagdadala ng fiber, antioxidants at banayad na tamis upang suportahan ang panunaw, bawasan ang pananakit at tulungan na mapanatili ang balanse ng blood sugar. Magkasama, nag-aalok sila ng isang almusal na simple, elegante at puno ng lahat ng hinahanap ng inyong nagkakaedad na katawan nang hindi kayo binibigatan o dinadala ang inyong blood sugar sa isang roller coaster. Paano ninyo ma-enjoy ang kombinasyong ito? Mag-scramble ng ilang itlog na may madahong gulay at ihain ito kasama ng isang mangkok ng berries. O gumawa ng isang veggie omelette na may abokado at sundan ito ng isang maliit na tasa ng sariwang strawberry. Kung mas gusto ninyo ang isang bagay na malamig, ihalo ang Greek yogurt sa blueberries, lagyan ng dinurog na walnuts, at magdagdag ng isang nilagang itlog sa gilid. Hindi ninyo kailangan ng magarbong mga recipe. Kailangan ninyo ng totoong pagkain na gumagana kasama ng inyong katawan, hindi laban dito. Kaya sa susunod na magpaplano kayo ng almusal, isipin ang itlog at berries bilang inyong mga tahimik na kakampi. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nangangako ng mga himala, ngunit naghahatid sila ng resulta araw-araw, bawat kagat. Dahil pagdating sa pananatiling malakas, malinaw ang isip at aktibo, habang tayo ay tumatanda, minsan ang pinakamahusay na solusyon ay ang mga matagal na nating alam inihain ng simple, may pag-iingat at kinakain ng may intensyon. Ang inyong pagtatapos at panibagong simula, at dito na po tayo. Nilakbay natin ang mga tahimik na patibong at mga nakatagong hiyas ng almusal. Tiningnan nating mabuti ang mga pagkaing tila inosente, ngunit dahan-dahang umuukit sa inyong enerhiya, lakas ng kalamnan at pangkalahatang sigla. At itinampok natin ang mga pagkaing tahimik na nagpapanumbalik, nagpapatibay at nagpoprotekta sa katawang tinitirhan ninyo araw-araw. Kung meron man kayong isang mensaheng dadalhin mula sa ating pag-uusap, sana ay ito: ang almusal ay hindi lamang isang pagkain. Ito ay isang desisyon, isang pagpili na nagsasabi kung paano ninyo gustong tumanda, kung paano ninyo gustong gumalaw, at kung ano ang gusto ninyong maramdaman. Hindi ninyo kailangan ng perpeksyon. Hindi ninyo kailangan ng isang komplikadong plano sa nutrisyon. Hindi ninyo kailangang itapon ang lahat sa inyong kusina ngayong gabi. Ang kailangan ninyo ay kamalayan,
At mula sa kamalayang iyon, isang maliit na pagbabago lamang. Marahil bukas ipagpalit ninyo ang matamis na cereal sa steel cut oats. Marahil isantabi ninyo ang fruit juice at pumili ng buong prutas sa halip. Marahil magdagdag kayo ng isang itlog, ilang piraso ng berries, o kalahating abokado sa inyong tinapay. Ang mga ito ay hindi lamang mga pagkain. Sila ay mga kasangkapan upang tulungan kayong manatiling matatag sa inyong mga paa, mas malinaw sa inyong mga iniisip, mas magaan sa inyong katawan, at mas malakas sa inyong espiritu. At tandaan ninyo ito, hindi ito tungkol sa edad. Ito ay tungkol sa kapangyarihan sa sarili. Nasaan ka man sa iyong paglalakbay sa kalusugan, kahit ikaw ay 65, 75 o nasa 80s, na meron ka pa ring kapangyarihang alagaan ang iyong katawan at protektahan ang iyong lakas. Mayroon ka pa ring kakayahang gawing isang bagay na sumusuporta sa iyong kalayaan, iyong memorya, iyong mga kalamnan, at iyong kagalakan ang isang simpleng gawi sa umaga. Nakita ko na itong mangyari ng paulit-ulit. Nakakita ako ng mga kalalakihan at kababaihan sa kanilang 70s na inakalang tumatanda lang sila, ngunit ganap na nabago ang kanilang enerhiya sa pamamagitan lamang ng pag-iisip muli kung ano ang kanilang kinakain bago mag-alas 9 ng umaga. Karapat-dapat kayo sa mga umaga na maganda ang pakiramdam. Karapat-dapat kayo sa mga pagkain na nagmamahal sa inyo pabalik. Kaya iiwan ko kayo ng isang mahalagang aral sa buhay. Ang pag-aalaga sa ating katawan ay hindi isang gawain na may katapusan. Ito ay isang panghabambuhay na paglalakbay ng pagmamahal at paggalang sa sarili. Ang bawat pagkain, lalo na ang almusal, ay isang pagkakataon upang ipakita ang pagmamahal na iyon. Isang pagkakataon upang sabihin sa iyong sarili, pinipili kong maging malakas ngayon. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang maliit na pagbabago na susubukan ninyo sa inyong almusal bukas. Ang inyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Kung nakatulong po sa inyo ang mensaheng ito at nagbigay inspirasyon, inaanyayahan ko kayong ibahagi ito sa isang taong mahalaga sa inyo. Marahil isang kaibigan, kapatid o kapitbahay na naghahanap din ng mga paraan upang manatiling malakas at malusog. At kung nais ninyo ng mas praktikal at mapagmalasakit na gabay na tulad nito na laging iniakma para sa mga nakatatanda sa kanilang tunay na buhay, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe sa aming channel. Narito kami upang samahan kayo sa paglalakbay na ito, isang maalalahaning hakbang sa bawat pagkakataon. Maraming salamat po sa paglalaan ng inyong oras sa akin. Naway ang mga darating ninyong araw ay maging matatag, puno ng enerhiya at puno ng buhay simula sa almusal.